dito sa tapang ng gobyerno ng Pilipinas, mga bossing. Oh, hindi pa titinag eh. Hindi na kasi ngayon Duterte administration, mga kababayan. Kaya po, meron tayong mga makikita na mga ganito. Diba? US, binitbit ang missile. Ibang klase ang abanting magano eh, no? Ibang klase ang abante na mag-headline, no? US, binitbit missile sa Pilipinas. Sa kabila po ng ayaw ng China na magkaroon po ng Typhoon missile, mga kababayan, o kung ano-ano pang pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Biruin nyo, no? Kung di ba naman mga KUPAL, depensa ng Pilipinas, nakikialam, pinapakialaman, o meron silang hindi payag, saan ka pa? Makapal ang muka ng mga to. Di ba? US binitbit missile sa Pilipinas. Sa kabila po ng ayaw nila yan, mga kababayan, tuloy pa din po ang Pilipinas. Bakit po? Kanya-kanyang diskarte yan, kanya-kanyang pagpapalakas ng depensa yan. Ito, bansa natin, tayo ang may karapatang magdesisyon kung ano ang gagawin natin sa depensa natin at hindi po yung mga kalaban natin. Kasi ang gusto nila, mga bossing, wag dalin yung mga missile, wag lumakas ang ating depensa para pag inatake nila, mga kababayan, easy lang sa kanila. Siguro, ang akala nila, mga bossing, hanggang ngayon Duterte administration pa din. Na kapag sinabi nila, ayaw namin yan, hindi pwede yan, huwag niyong kumpunihin yung BRP Sierra Madre ninyo. Bawal yan. Akala nila, susunod-sunod lang sa kanila, mga boss. Nagkakamali talaga ang China, mga kababayan. Kasi, yung dating sumusunod-sunod lang sa kanila, ayun, nandoon na sa dahig, no? Tahimik na po ang buhay doon sa dahig. Di ba, Mac Journal at Kaigan? Ano daw po itong balita na ito? US binitbit ang missile. Sabi dito, ipinadala ng Estados Unidos ang kanilang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System Nemesis. Pangalan pa lang no? Sa Pilipinas upang para sa taunang balikatang joint military exercise ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ayaw ng mga DDS niyan, mga kababayan. No? Sabi ni Joel Malibiran, may joint military kasama Japan, late April daw. Ayaw ng mga DDS niyan, mga kababayan. Yung mga DDS, takot kasi yan no? Kasi ang China mga kababayan, pag nakakarinig ng mga ganito, umaalma. Ang akala ng mga DDS, aatakihin na tayo ng China, bobombay na tayo. Kasi yun ang idinikdik sa utak ng Pilipino ni dating Pangulong Duterte. Kaya po yung mga sulid, eto na naman tayo, kaya po yung mga sulid, mga kababayan, pag nakakarinig po ng mga ganyan, naku, eto na naman, isinusuong na naman tayo ni Bongbong Marcos sa gyera. Kabadong-kabado na no? Ang tatapang sa comment section, pero kapag ka nakakarinig ng mga ganito, urong na ang betlog. Kinakabahan na mga kababayan. Ito, i-comment pa niya mga sulid na yan. Sasabihin ng sulid, sige, ikaw ang mauna, kayo ang mauna na mga loyalista, kayo ang mauna na sumusuporta kay Bongbong Marcos, sa likod lang kami. Yung mga sulid, pag sa personal, duwag naman po yung mga sulid na yan isa muna, mabilisan, dyan sa comment section, sabay-sabay tayo. Sulid! Basahin natin. Ayon sa Armed Forces of the Philippines nitong Martes, Abril 15, yun nga daw po, dinala yung Nemesis. The Nemesis, I will confirm, no, that it's already in the country. I will not say where, kung nasaan, but it is going to participate. It is going to be a part of the exercise. Sabi po ni Brigadier General Michael Lohico sa isang press conference. Ito nga daw, noong Marso, inanunsyo ng US Defense Secretary Pete Hegseth, no, na magpapadala ang Amerika ng anti-ship missile system. Paano na yung mga ang dami, sulid. Kaya lang nalulungkot ako, mga kababayan, alam nyo kung bakit?
Yung mga dating nagko-komento dito lang sulit sila. Sulit kami. Sulit pa din. O yan. Simula nung nagsususulid tayo, hindi na nagko-komento, nahihiya na siguro. Kung kailan natin sila sinuportahan doon sa sulit-sulit nila, ayaw nang magkomento. Paano na yung mga missile ng China nito? Noong Marso, inanunsyo ng US Defense Secretary Pete Hegseth na magpapadala ang Amerika ng anti-ship missile system para sa balikatan exercise ng Pilipinas. Isinawalat ito ni Hegseth matapos ang pulong sa opisyal ng Marcos administration. Patindi ng patindi, mga kababayan. Ano? Oy, Caribbean Pirates, nandiyan ka na pala. Isa nga, suled! Dali na, please. Sabihin mo na, suled, Duterte pa din kami. Ganun. Bakit gusto mo si dating Pangulong Duterte? Ano masasabi mo doon sa kanilang mga confidential funds, EJK? Basta, suled pa din kami. Yun ang sagot nila. First, we agreed that the United States will deploy additional advanced capabilities to the Philippines. These include using the Nemesis anti-ship missiles and highly capable unmanned surface vehicle in exercise in Balikatan. Yan ho, maganda ho yan sa Pilipinas, mga kababayan. Lalo pong tumataas ang antas ng ating mga kasundaluhan, ng ating mga dumidepensa sa atin, no? Sa pagtatanggol ho sa Pilipinas. Ayaw po ng mga kasulid yan dahil takot po sila, mga kababayan. Sabi ni Elmer Tagpis, sulid, Mima Alicia. Di ba? Subscriber. Naku, napakabait ng bata na yan. Tatanungin, imbitahin nga natin si Mima dito sa susunod, no? Alamin natin kung ano na nangyari o update doon sa kaso nung PROMD. yung sabi, nananawagan ako sa lahat ng repes. Repin daw, repin nyo si Mima Alicia. Tingin ko, iba na ho ang content nun ngayon eh. Parang papogi-pogi na lang ho yung PROMD mga kababayan. Natigil na eh. Anyway, yan. The Nemesis, ang Nemesis, ang ikalawang US missile na pinadala sa Pilipinas noong Abril 11, 2024. April 11, naku po. Kung yung mga DDSO may Marso 11 na kinalulungkot ho nila dahil ang dating Pangulong Duterte ay dinala ho doon sa sahig, sa dahig. Ito naman, depensa ng Pilipinas, Abril 11 naman inilapag. Pinadala ng Amerika ang US mid-range capability Typhoon missile para gamitin sa balikatan exercise. Kinastigo, ayan baka sabihin nyo, hinuhulaan ko lang eh. Kinastigo ng China ang pagpapadala ng US missile sa Pilipinas dahil nagpapainit umano ito ng geopolitical confrontation sa rehiyon. Sila lang naman ho ang nagpapainit, mga kababayan eh. Lumalagpas sila doon sa karapatan. Sinasakop na ho tayo nila, mga bossing. Lumalagpas na sila sa ating teritoryo. No? Tapos, maririnig pa ng mga taga-ibang bansa na sinasabi ni Lopez na nagwa-water cannon daw tayo. Yun yung sinasabi ng China eh. Na tayo yung nangunguna kaya nagkakagulo. Kaya sila gumaganti lang. Yung mga yan talaga, mga pro-China. Yung mga pro-China na yan. Ay nako. Okay lang ba sabihin salot? Salot sa Pilipinas eh. Alisin na ho natin ito, mga kababayan. Isa nga muna dyan, mga kasulid. Sulid tayo ha. DDS tayo. DDS. DDS. Bakit ka sumisigaw ng DDS? Bakit gusto mo si Tatay Digong? Basta, sulid ako kay Tatay Digong.